Isang magandang pagbati muli mga kapatid. Narito naman tayo sa isang kwento. I hope matutuwa kayo at marami kayong matututunan. Ito tungkol sa isang scientist na tinignan at inobserbahan ng isang langgam. Alam nyo, may mga scientist na ganito minsan nakakatawa. Kinuha niya yung langgam at binaba ito at sabi niya doon sa langgam, lakad, lakad. Siyempre, lumakad yung langgam. Nagsulat po itong scientifico na to. Muli, kinuha yung langgam. This time, pinutol niya yung isang paa ng langgam at nilapag at sabi niya uli, lakad, lakad. Muli yung langgam, kahit naputol ang isang paa, ika-ika, lumakad. Alam niyo, ilang beses niya inuwi ito, tuwing nakikita yung lumalakad, susulat uli sa kanyang papel. At patuloy niya, kukuhin niya yung langgam, puputulin yung isang paa, at ilalapag ulit, sasabihin niya dun sa langgam, lakad, lakad. At dumating sa punto na yung langgam ngayon, kahit sabihin natin hirap na hirap, lalakad pa rin siya. Hanggang sa isa na lang ang paa. Isa na lang yung paa at nilagay pa rin niya. Sabi niya, lakad. Siyempre, kahit na sisikad-sikad na lang yung langgam, lakad pa rin siya. Susulat siya. For the last time, kinuha niya yung langgam at tinanggal yung kahuli-huli ang paa at nilapag at sabi niya doon sa langgam, lakad. Siyempre, hindi gumalaw yung langgam. Muli, lakad. Walang ginawa yung langgam. Nagsulat siya. Alam niyo yung obserbasyon nung scientifico, sabi niya, ang langgam pala, kapag wala ng paa, bingi na. Nakakatawa itong scientifico na to. Kita niyo, mali yung interpretasyon niya. Hindi niya nakita yung obvious. Minsan, ganun din po tayong mga tao. Pagdating sa salita ng Diyos, kailangan po nating magpagabay. Hindi lamang po sa mga matatanda ng mga simbahan, kundi doon sa mga taong subok ang kanilang pagkatao. Mga taong ginabayan din ng Espiritu Santo at salita ng Diyos. May kakilala akong lalaki na binabaluktot ang salita ng Diyos. Sabi niya, meron siyang kabit. May asawa siya pero may kabit. Bakit? Sabi daw ng salita ng Diyos, magmahalan tayo sa isa't isa kahit baluktot na ang kanyang pananaw. Sabi po sa Roma 1:28, sapagkat ayaw nilang kumilala sa Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa kanilang masamang pag-iisip at sa mga di tumpak na asal. Kaya nga huwag tayo tutulad dito. Sa Romans 1:32 sabi doon, nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito. Gayunman, patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makita na ang iba'y gumawa ng gayon. Mga baluktot ang isipan. Sana huwag tayo maging katulad ng scientifico na wala sa pag-iisip. Nawa, sa ating po na pag-aralan ngayon, matauhan tayo. God bless you all.